Kabanata 1131. Gun Berserk. Whoosh! Isang pag-atake mula sa talim na hiniwa sa hangin, pinuputol ang lahat ng bagay sa daan nito, tulad ng mga hangin ng taglagas na sumisira sa mga nahulog na dahon. Ito, si Max Cheever, na sumunod sa likuran, ay natigilan sa kinatatayuan. Maging si Beggar King ay nabigla, hindi nakapagsalita. Boom! Matapos ang paalang na laslas, nawala ang kislap at isang malakas na boom ang narinig. Isang hanay ng isang dosenang puno ang malinis na pinutol ni Tyr sa gitna ng puno. Ang mga puno ay bumagsak sa takot ng mga nanunood. Malakas siya. Naramdaman ni Max ang pag-iinit ng kanyang anit habang naglalakad siya patungo sa Beggar King sa isang disoriented na paraan. 3 araw lang, sir. He took 2 days less than Mad King. What do you think of his power? Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buhay ko. Bulalas ni Beggar King. Ang Heavenly Blade na ipinakita ni Tyr ay hindi maaaring matamo ng pulubi na hari. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan sa kanyang buhay. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang kasalukuyang husay ni Tyr ay malayo sa pangunawa ni Beggar King. Isang kababalaghan na hindi pa natutuklasan ng mundo. Hindi napigilan ni Max na magbante ng mga papuri kay Tyr habang ang Beggar King ay nagtagal upang bumalik sa kanyang katinoan matapos ang gulat na natanggap niya. Hindi ko inaasahan na makakamit niya ang ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay hindi kasing simple ng pagmaster ng panloob na lakas sa loob ng 3 araw. Nakapagtataka, nagmamadaling tanong ni Max, may napansin ka pa ba, sir? Bukod sa pinagkadalubhasaan niya ang kanyang panloob na lakas, nakuha niya ang Heavenly Blade, lahat sa loob ng 3 araw. Ito ay hindi ka panipaniwala. Pinaulanan ng papuri ng Beggar King si Tyr habang naglalakad patungo sa kanyang protege. Hawak ang armor dagger sa kanyang kamay, tumayo si Tyr na nakatalikod sa dalawa, nakatingin sa kagubatan sa pinsalang ginawa niya. Sa iyong talento at potensyal, Tyr, sandali na lang hanggang sa hindi ka na magagapi. Binigyan ni Beggar King si Tyr ng isang masaganang tapik sa mga balikat at taos pusong napabulalas. Gayunpaman, si Tyr ay nanatiling hindi gumagalaw, matigas bilang isang estatwa. Tyr. Nang mapagtanto ang kakaibang sitwasyon, tinawag ng Haring Pulubi si Tyr. Kaninong katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya habang iniikot ang ulo. Nang makita niya ang mukha ni Tyr, nabigla sa kaibuturan si Beggar King. Sa isang pares ng mga namumula na mata at isang mukha na natatakpan ng mga nakaumbok na ugat, si Tyr ay nagmukhang zombie sa labas ng isang pelikula. Tyr, ikaw. Kitang-kita ang pagkabigla ni Beggar King nang makitang may naalala siya. Tumakbo, Max, tumakbo. Bigla siyang sumigaw at nagsimulang umatras ng mabilis hanggat kaya siya ng kanyang mga paa. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tyr, at ang armor dagger sa kanyang mga kamay ay sumunod sa Beggar King. Arg! Arg! Kumikawala sa kanyang mga labi ang malahayop na ungol na mas nakakatakot kaysa sa pag-ungol ng lobo sa malapit. Ano pong nangyayari, sir? Pawis na pawis sa pagkagulat, tanong ni Max. Huwag ka nang magtanong, tumakbo ka lang. Mabilis na naiwasan ni Beggar King ang mga atake ni Tyr. Dumating ang armor dagger na humihiwa pababa at nahati ang lupa. Naligo ako. Naalala ni Beggar King ang isang nakakatakot na katotohanan at agad na naging solemn na, hindi inaasahan ng kanyang karaniwang kilos. Namumungay ang namumulang mga mata ni Tyr at mapupulang ugat sa mukha. Pula lang ang nakikita niya. Ito ang eksaktong eksenang napanaginipan niya kagabi. Nakita niya ang mundo na puno ng dugo at nagsimulang kumulo ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan. Kahit na may sarira sa kanyang leeg, hindi nito mapakalma ang init sa kanyang puso, isang pakiramdam ng ganap na dominasyon at pagpatay. Kasabay nito, ang isang puwersang nakapaloob sa kanyang katawan, isa na siya ay kumbinsido sa kakayahan nitong sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Heavenly Blade. Nagpakawala siya ng dagandong at itinaas ang armor dagger. Nagliwanag ito ng maliwanag at nagpadala ng isang nakakatakot na slash. Dahil sa kanyang liksi, nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Tumakbo sila sa kagubatan habang patuloy na naglalaslas si Tyr gamit ang armor dagger na nagpapadala ng mga pag-atake sa paraan ni Beggar King na labis na nalulula na hindi man lang naka-counter-attack. Gumising ka Tyr, gumising ka. Sinigaw ni Beggar King ang pangalan ni Tyr sa abot ng kanyang makakaya, pilit itong ginaisong mula sa nakamamatay na ulirat.
Gayunpaman, ito ay isang walang saysay na pagtatangka. Heavenly Blade. Heavenly Blade. Parehong umuungal ang Beggar King at Tyr nang sabay-sabay na nagpadala ng pag-atake si Tyr gamit ang Armor Dagger, habang ang Beggar King ay gumawa ng isang talon mula sa manipis na hangin at pinakawalan ito. Ang mga blades ay bumagsak sa isa't isa sa kalangitan sa gabi, na nagpapadala ng malalakas na shockwave sa mga puno. Boom! Isang parang kulog na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang pag-atake ni Beggar King ay agad na nakaiwas, na ang impact ay nagpa-atres sa kanya. Sa mahigpit na pagkakahawak ng Armor Dagger, nagsimulang lumapit si Tyr sa Beggar King habang ang kanyang mga mata ay nagiging pula sa bawat hakbang. Mamatay! Lumawak ang ngiti niya sa labi, at nagpakawala siya ng ungol nang magsalita siya. Sa pagtataas ng talon, puputulin na sana niya ang haring pulubi nang dumating ang isang napakalaking puno ng kahoy na dumaan sa kanyang direksyon. Nakita si Max na karga-karga ang puno sa kanyang mga bisig, na sumisingil kay Tyr ng napakabilis. Kung maaga lang si Tyr ngayon, nabigla siya. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang iniisip na si Max ang karaniwang Joe. Gayunpaman, nagawa ni Max na magdala ng 1,000 pound na puno ng walang anumang tulong sa labas ng isang bagay na tanging mga transcendents lang ang makakagawa. Sa katunayan, si Max ay isang transcendent mismo. Arg! Hinawakan ni Max ang napakalaking puno ng kahoy sa kanyang mga bisig at umungol. Umikot si Tyr at iniwagayway muli ang Armor Dagger. Ang matalim na talon ay kumikinang sa liwanag ng buwan, na nahati ang ball habang ito ay lumalakad. Ang Armor Dagger ay ilang pulgada ang layo kay Max matapos hiwain ang puno ng kahoy na parang malambot na keso, na walang paraan para makaiwas sa pag-atake. Sa tamang panahon, hinailan ni Beggar King si Max patagilid at nagmamadaling umatras. Umalis ka! Kailangan natin siyang itali ng mga metal na kadena. Nasisiraan na siya. Kabanata 1132. Hindi na matagal. Tumakbo ang dalawa. Tila natigil sa isang nakakamatay na ulirat, mabilis na inilipat ni Tyr ang talon sa kanyang mga kamay, pinutol ang mga puno saan man siya magpunta. Dumating sa base ang Beggar King at Max Cheever. Habang si Max ay pumasok sa cabin na naghahanap ng mga tanikala, nanatili sa labas ang Beggar King. Napuno ng mga tahol ng aso at mga alulong ng lobo ang buong base habang si Tyr ay umaarangkada habang nakataas ang Armor Dagger. Isang nagbabantang aura ang nagmula sa loob ng kanyang katawan ng bomb-alot sa base at nagtulak sa mga hayop sa marahas na galit. Muli, itinoon niya ang kanyang atensyon kay Beggar King habang sila ay nagpapalitan ng suntok. Boom! Tila hindi lang si Tyr ang nasa isang battle trance, dahil ang Armor Dagger ay isa pang malupit na makikita. Ang kanyang paningin ay natatakpan ng pula, at ang pagnanais na mapuksa ang mundo ay naglagay sa kanya sa isang walang katapusang siklab ng galit. Lumitaw ang talon, kumikinang sa gitna ng kadiliman, na nagdulot ng takot sa lahat ng nakatingin dito. Wake up, Tyr! Ako ang amo mo. Matagal na panahon na rin mula noong nakaramdam ng takot si Beggar King tulad ng naramdaman niya ngayong gabi. Naglakbay siya sa mundo sa kanyang mga termino sa loob ng maraming taon, walang pakialam sa kanyang kaligtasan at kagalingan, lahat dahil siya ay isang makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, ngayon alam niyang malapit na siyang patayin ni Tyr. Nasisiraan na siya. Nawala sa isip niya. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Beggar King. Walang pagpipigil sa kanya habang buo ang kanyang vital energy, na pinalakas kaagad ang kanyang fighting powers. Para mabuhay, hindi na siya nakapagpigil. Heavenly Blade. Ungol. Umuungol. Nag-charge sila sa isa't isa gamit ang kani-kanilang vital energies. Ito ay maliwanag na sila ay nasa pinakamataas na antas ng transcendence. Gayunpaman, kahit ibigay ni Beggar King ang lahat, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagod. Walang paraan para manalo siya sa labanan. Bam! Pinadala ni Tyr ang Beggar King sa hangin na may malakas na sipa. Isang malaking metal na kulungan ang nakatayo sa likuran niya, at isang lobo ang banihag sa likod ng mga rehas. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib ang Pulubi King. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react ay mabilis na lumapit sa kanya si Tyr. Namumula ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumulo ang mga pulang ugat sa kanyang mukha. Mukha siyang kahindek-hindek gaya ng halimaw mismo. Hindi nagtagal bago natagpuan ng Beggar King ang kanyang sarili na pinangungunahan ni Tyr, na tumapak sa pulubi na hari ng isang paa at inihampas ang Armor Dagger sa kanyang bungo.
Ang kanyang katayuan bilang isa sa apat na emperador ng Celestial Empire ay walang kahulugan kung ang punyal ay bumagsak sa kanyang anit. Higit sa lahat, ang Beggar King ay naiwan na walang posibilidad sa pag-iwas sa pag-atake ni Tyr. Para siyang patay. Gumising ka na, Tyr. Sa mga huling sandali, kinailan ni Beggar King ang sarili at sinigawan si Tyr. Napuno ng vital energy, ang malakas na boses ay tumago sa isipan ni Tyr at nagbigay ng marahas na pagtibok sa kanyang puso. Kasabay nito ang pagdaloy ng lamig sa dibdib ni Tyr. Habang ang Sarira, na tila nagising, ay nagsimulang mag-inject ng lamig sa kanyang katawan. Bahagyang nawala ang pamumula ng kanyang mga mata, at sa gitna ng fogginess ay dumating ang silhouette ni Beggar King. Guru! Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Sandaling nakuhang muli ang kanyang konsensya, si Tyr ay katutubo na inilayo ang kanyang paa mula sa Beggar King at umatras ng isang hakbang. Sa susunod na segundo, gayunpaman, ang nagngangalit na dugo ay nagsimulang kumulo at tinakpan ang kanyang mga paningin sa isang dagat ng pula. Ang maikling kamalayan na mayroon siya ay mabilis na napuno ng nagngangalit na dugo na pumukaw sa kanyang pagkauhaw sa dugo. Humagulol ka! Isang halimaw na dagandong ang lumabas sa bibig ni Tyr. Kailan ba ito matatapos? Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang Pulubi King at lalo pang nagalit. Sinigawan niya si Max Chiver. Ang lalaking pinag-uusapan ay tumakbo palabas ng cabin na may mga bakal na tanikala, kasing kapal ng palso ng isang matandang lalaki. Nasa akin ang mga kadena. Mabilis. Ay! Nagpakawala ng dagandong si Max at inihagis ang kabilang dulo ng cade ng bakal kay Beggar King, na agad itong sinalo. Bilasan mo, ikadina mo siya. Any later, magiging 2 bangkay na tayo sa 1 minuto. Naiintindihan. Tugon ni Max, at humawak sa isang dulo ng kadena, pinalibutan si Tyr bago siya itinali sa higanteng metal na kulungan. Sa isang kisap mata, ibinalot nila ang cade ng bakal 7 hanggang 8 beses sa kulungang bakal. Ang pamumula ng kanyang mga mata ay nagsimulang kumurap, ngunit ang pagnanais na pumatay ay nanatiling malakas gaya ng dati. Nagsimula siyang magpumiglas, umikot at namimilipit itinulak ang makapal na kadena palapit sa pagkaputol. Ano ang dapat nating gawin, Ginoo? Pawis na pawis si Max at sumigaw. Malupit ang batang ito. Paano siya naging malakas? Hindi ko na kaya. Ang kadena ay dahan-daang nahiwalay, na nag-chafing sa palad ni Max sa madugong gulo. Itinulak ni Beggar King ang kabilang dulo ng kadena kay Max at sinabing, hawakan mo siya. Kailangan mong gawin ito. Naguguluhan sa ibinigay na utos, si Max ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Hinawakan niya ang magkabilang dulo ng kadena gamit ang kanyang mga kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang kamisete ay bumukas, na naglantad sa tinukoy na mga kalamnan sa ilalim na may mga ugat na nakaumbok. Pinilit ni Tyr na kumawala, na itinulak si Max sa kanyang ganap na limitasyon. Hindi ko na kaya, sir. Wala kang choice. Sigaw ni Beggar King bago sumugod sa likod ng hola habang ang tingin ay nakatutok sa likod ni Tyr. 7 pilak na karayom, bawat isa ay 3 sentimetro lamang ang haba, ang lumitaw sa kamay ni Beggar King. Kaagad, binaril niya ang isa mula sa pagkakahawak niya. Ang karayom ay naka-embed mismo sa isang critical na acupuncture point sa likod ng leeg ni Tyr. Sinundan ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na karayom. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, sa leeg hanggang sa ibabang likod, lahat ng 7 pilak na karayom ay tinusok sa 7 critical na acupuncture point sa katawan ni Tyr. Heptasil maneuver. Sumigaw si Beggar King at nagpadala ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang palad, na naputol ang metal na hola, bago ito nilapag sa likod ni Tyr. Isang puting liwanag ang agad na sumilay mula sa loob ng kanyang katawan. Ang liwanag ay nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito, at ang pulang dugong paningin ni Tyr ay agad na nawala. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Kabanata 1133. Gutom. Bumalik sa normal ang lahat. Kahit natapos na ang kaguluhan, na-trauma pa rin ang Beggar King at Max Chiver sa nangyari. Ang kanilang nasaksihan ay lubhang nakakatakot. Maging ang pulubing hari ay nahirapang paniwalaan. Ano ang nangyari sa kanya, Ginoo? Napatitig si Max sa hindi gumagalaw na si Tyr. Bakit niya ginawa? Siya ang apo ni Mad King. Ang isang pangungusap na tugon ay sapat na upang magkaroon ng malaking reaksyon sa isip ni Max. Nanlalaki ang mga mata, natatarantang tumingin kay Beggar King. Ano ang sinabi mo, sir?
His mother is Lydia Alroy, the youngest daughter of Mad King. Damaloy ang nagngangalit na dugo sa katawan ni na Mad King, Lydia, at Tyr. Alam mo ba kung bakit siya tinawag na Mad King? Ito ang dahilan. Napabuntong hininga si Beggar King. Dumating na ang araw. Walang umiiwas sa isyo, gaano man karaming sakripisyo ang ginawa ni Mad King sa mga nakaraang taon. Ang nagngangalit na dugo ay matatagpuan kahit sa mga katawan ng mga supling ni Tyr. Kailangang pumunta ni Tyr sa Imperial Capital City at makipagkita kay Mad King. Sabi ni Max, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Sumagot si Beggar King, kinailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili. May mga bagay na hindi natin maaaring panghimasukan. Kailangang gawin ng kalikasan ang kurso nito, at kailangang hanapin mismo ni Tyr ang sagot kung gusto niya ito. Kung tutuusin, ang pagpapasa ng kaalaman sa Heavenly Blade at lakas ng loob kay Tyr ay isang malaking pagkakamaling nagawa ko. Buti na lang may pag-asa pa. Makalipas ang 2 oras, dahan-daang iminulat ni Tyr ang kanyang mga mata, bagamat tulala pa rin siya. Pagkatapos maglakad, nakaramdam siya ng panghihina sa kanyang katawan na para bang patuloy na pinaghirapan ang kanyang trabaho sa mga nakaraang buwan. Hindi lang iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Tuyong-tuyo ito sa kanyang bibig na akala niya ay mamamatay na siya sa dehydration. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Kailangang sumigaw sandali ni Tyr bago dinala ni Max ang isang napakalaking balde ng malamig na tubig. Nang makita ni Tyr ang balde, agad na ibinaon ni Tyr ang kanyang ulo sa tubig, uminom ng malalaking lagok, uminom ng time bago itinaas ang kanyang ulo. Mas katulad niyan. Pinunasan niya ang mga mantsa ng tubig sa kanyang mukha. Napakasarap sa pakiramdam. Isang matinding gutom ang sumunod sa kanya habang sinabi niyang, "Can I have some beef stew, Max?" Si Max ay naghahanda bago siya pinigilan ng Beggar King. "No beef stew for him, maybe some porridge will do." Naguguluhan na tumingin si Tyr kay Beggar King at sinabing, "Tungkol saan iyan?" "Gutom na ako." Isang mahigpit na titig ang itinugon ni Beggar King. "Nakalimutan mo na ba ang nangyari?" "Ha?" Tumingin si Tyr kay Beggar King with a confused expression na parang nakalimutan na niya lahat ng nangyari. Itinuro ang nasirang kagubatan, ang Haring Pulubi ay nagtanong, "Ano ang nakikita mo?" Laking gulat ni Tyr nang makita ang patayan. Siya ay tumalon at bumulalas, "Ano ang nangyari, guro?" "Isang bulldozer ang gumawa nito." "Well, ikaw ang makina." "Ako." Nakatingin si Tyr sa kanyang mga kamay na natataranta habang pinipigilan ang kanyang isip na sinusubukang alalahanin ang nangyari. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang alaala. "Guro, ako ba?" Sumagot si Beggar King, "Ang pagpapalakas ng panloob na lakas ay nagtulala ng nagngangalit na dugo sa iyong katawan, hanggang sa puntong hindi ka pinatahimik ng sarira. Kumain ka na, at mag-uusap tayo mamaya." "Naiintindihan." Sinimulan ni Tyr ang pagkain ng ilang malalaking servings ng lugaw sa loob ng kalahating oras. Nang masigla ang pakiramdam, ang guro at ang kanyang alagad ay bumalik sa kagubatan. Natahimik si Tyr nang makita ang mga natutunaw na puno. "Noong lumabas ka, hindi ako nakalaban sa napakalaking enerhiya na naipon mo sa iyong katawan." Napabuntong hininga si Tyr at sinabing, "I just mastered inner strength moments ago, but you have been a transcendent for years. Bakit hindi mo ako kayang talunin sa kapangyarihan na taglay mo? Itinutulak mo na ang pinakamataas na limitasyon ng isang Grandmaster bago mo pa maasa ang iyong panloob na lakas. Ang napakalaking potensyal na ibig mong sabihin ay maaabot mo ang pinakamataas na limitasyon ng isang Transcendent sa iyong kahusayan sa panloob na lakas. Coupled with that berserk blood in your body, no Transcendent is your match." "Ganun ba talaga ako kalakas?" Medyo nasasabik si Tyr sa posibilidad na maging isa sa pinakamalakas at gustong subukang muli ang Heavenly Blade. Gayunpaman, habang ipo-focus na niya ang kanyang panloob na lakas, bigla niyang napagtanto na hindi na niya magagamit ang enerhiyang core sa kanyang katawan. "Anong nangyari, Master?" Napatingin si Tyr kay Beggar King na may pagtatanong. "Bakit hindi ko maramdaman ang lakas ng katawan ko?" Sumagot si Beggar King, "Masyado akong naiinip. Hindi ko dapat binigay sa iyo ang mga libro. Napakalapit na natin sa isang trahedya. Inilagay ko ang 7 pilak na karayom sa iyong katawan, ang sikat na Heptasil maneuver. Hindi mo magagamit ang iyong panloob na lakas. Ngayon na ang iyong enerhiya core ay selyado. Kaya hindi pwede." Napailing si Tyr.
Bakit mo isinara kung kakabisado ko pa lang? Nang marinig ito ni Tyr, hindi maiwasang malungkot. Isang ungol ang isinagot ni Beggar King, makokontrol mo ba ang sarili mo? Kung hindi ko ginawa iyon, matagal na kaming patay ni Max. Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Tyr. Tama ka. I can't handle it just yet. Medyo nalulungkot lang ako na hindi na magagamit lahat ng kapangyarihan na meron ako. Ito ay pansamantala lamang. Maaari mong itaboy ang mga karayom kung gusto mo, Tyr. Gayunpaman, kailangan kong bigyan ng babala na hinding-hindi ito dapat gawin maliban kung makita mo ang iyong sarili sa isang napakahirap na sitwasyon. Kapag ang mga karayom ay itinaboy, isang patayan. Maaaring mangyari sa atin. Don't worry, my boy. Transcendents are only fighters who know how to harness their inner strength and kill people some distance away. Ang baril, gayunpaman, ay palaging mas matalinong pagpipilian. Nakakita ka na ba ng sino mang Grandmaster na hindi makaiwas sa isang bala? Ang pag-iwas sa isang bala ay mas mahirap kaysa sa pag-iwas sa isang panloob na pag-atake ng lakas. Ang mga Transcendent ay hindi kinakailangang mas malakas kaysa sa mga Grandmasters. Kabanata 1134. Ang sagot ay nasa Imperial Capital City. Ito lang na ang iyong kisame sa kasanayan para sa Transcendent ay iba sa Grandmaster. Sa kabutihan ng iyong kasalukuyang kakayahan, ito ay higit pa sa sapat upang makayanan ang karamihan sa mga susunod na darating. Tungkol sa iyong panloob na lakas, kailangan mong hanapin isang paraan para madaig muna ang nagngangalit na dugo sa loob mo. Sumagot si Tyr Summers, Master, hindi ko kayang pigilan ang nagngangalit na dugo sa relic ni Master Odrek. So, saan ako susunod? Ang Imperial Capital City, sagot ng Beggar King. Kung gusto mong humanap ng paraan para masira ang blood strain sa iyong katawan, kailangan mong pumunta sa Imperial Capital City. Doon mo makikita ang mga sagot na hinahanap mo. Kumunot ang noo ni Tyr at nagtanong, Master, may alam ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala. Umiling ang Pulubi King. Ikaw lang ang makakaalam nito ng mag-isa. Hindi ko masisira ang napakaraming rules. Pero hindi mo kailangang masyadong mabalisa. Hindi na ito malaking problema ngayong nasil ko na ang iyong mga meridian points. Hindi ito magiging huli na para maglakbay ka sa Imperial Capital City kapag nakahanap ka ng oras para gawin ito. Pagdating mo sa Imperial Capital City, kailangan mo siyang mahanap. Naniniwala akong matagal ka na niyang hinihintay. Sino siya? Hindi maintindihan ni Tyr. Tumawa si Beggar King. Malalaman mo pagdating mo doon. Paulit-ulit din kitang pinapayuhan na huwag pilitin ang 7 pilak na kuko maliban na lang kung ito na ang iyong huling paraan. Oo. Tahimik na tumango si Tyr. Huwag kang mag-alala, guro. Iingatan ko ang iyong mga tagubilin. Pagdating sa Imperial Capital City, natural na maraming pagdududa si Tyr. Ang tinatawag na Imperial Capital City ay hindi tumutukoy sa isang opisyal na kabisera. Tinawag itong Imperial Capital City dahil ang 4 na Imperial Noble Families ay matatagpuan sa Megalopolis. Tungkol naman sa tinatawag na Imperial Family, masasabi lang ni Tyr na wala siyang alam tungkol dito. Masyadong limitado ang kanyang pag-unawa sa paksa. Pagkatapos, gumawa si Haring Pulubi ng isang token at ibinigay ito kay Tyr, na sinasabi, Tyr, hawakan mo ang token na ito. Kapag nakarating ka sa Imperial Capital City, maaari mong gamitin ang token na ito para ayusin ang iba't ibang usapin. Ang mga tao doon ay magpapakita sa iyo ng paggalang kung makita nila ang token sa iyong kamay. Natarante si Tyr sa token. Ito ay isang tansong token na may mga letrang Windsor na nakasulat sa harap. Mayroon ding kakaibang totem sa likod na parang hangin. Ang hangin ay walang anyo, ngunit ang isang paglalarawan ng hangin ay inukit sa likod ng token. Ano ito, guro? Kunin mo na lang. Bakit ang dami mong tanong? Pahayag ni Beggar King. Sa kabilang banda, tulala na tinitigan ni Tyr ang mga sulat at sinabing, Guro, ito ba ang tanda ng pamilya Windsor ng Imperial Capital Royal Family? 60 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Windsor ay dinakila at ang huling pamilya ng imperial na pinaluklok ng mga Credo ng mainland sa makamundong mundo, tama ba? Guro, pagkatapos mong maging alagad sa loob ng maraming taon, pinayagan mo akong itanong sa iyo ang iyong tunay na pangalan. Ngayong hanggang dito na tayo, hindi ba dapat mo na rin bang sabihin sa akin ang iyong tunay na pangalan?
Notice Windsor. Prangka na ipinaalam ni Beggar King kay Tyr ang kanyang pangalan. Notice Windsor. Natigilan si Tyr. Oo naman, ang Beggar King ay mula sa pamilya Windsor. Ang iyong katayuan sa pamilya ng Windsor ay dapat na mataas upang magkaroon ng isang token na pagmamayari mo. Pinaikit ni Beggar King ang kanyang mga mata kay Tyr at sinabing, "Let me tell you one more thing." Anong bagay? Nagpatuloy ang Beggar King, may batayan ang pinagmula ng apat na emperador ng Celestial Empire. Ang apat na emperador ng Celestial Empire ay orihinal na mula sa apat na maharlikang pamilya ng Imperial Capital City. Natigilan si Tyr. Guru, hayaan mo akong magtanong ng isang huling tanong. Magsalita ka. Ang apat na marangal na pamilya ng imperyo ng Celestial Empire, anong mga pamilya ang tinutukoy nila? Natahimik sandali ang Beggar King bago sumagot, Windsor, Alroy, Cheever, at Regulus. Ang apat na emperador ng Celestial Empire ay Mad King, Dalton Alroy, emperador ng Digmaan, Silas Regulus. Caesar King, Andraste Cheever, at ako, Beggar King, Notice Windsor. Sa sinabi nito, hindi natuloy ang Beggar King habang malalim ang iniisip ni Tyr. Ang dami ng impormasyong nakapaloob sa loob ng dalawang maikling pangungusap ay napakalaki. Una sa lahat, ang War Emperor. War Emperor ay ang Lord of Six Doors. Hindi inaasahan ni Tyr na siya ay kabilang sa four noble imperial families ng Imperial Capital City. Upang isipin ang aktwal na pangalan ng Panginoon Silas Regulus. Kung ano ang isang dominanteng pangalan. The other was Mad King, Dalton Alroy. Whether it was the surname or the title of Mad King, it allowed Tyr to relate him with Mad King because he had the berserk blood within him. Ang kanyang ina ay pinangalan ng Alroy din. Master, si Dalton Alroy ba ang taong pinapadala mo sa akin para hanapin sa Imperial City Mad King? Ano ang relasyon niya sa akin? Umiling ang Pulubi King. Nasabi na at tapos na ang lahat. You have to find out for yourself. Sige. Napabuntong hininga si Tyr at sa wakas ay hindi na nagtanong pa. Kaagad pagkatapos noon, maraming paulit-ulit na alaala ang bumungad sa kanyang isipan ng iba't ibang pambihirang kakayahan ni Max Cheever. Napalingon si Tyr kay Max, na nagpapakain ng mga wolfhounds. Si Max Cheever ay una ang may-ari ng isang wolfhound na breeding farm na itinatag ni Tyr noong siya ay nagtayo ng lungga ng lobo. Marami rin siyang kontak at kaya niya at ituring bilang isang mesensinang negosyante. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tyr na parang hindi niya nakikita si Max. Nang maramdaman ang kakaibang tingin ni Tyr, tila naunawaan ni Max kung ano ang nangyayari at nagmamadaling napabulalas, "Boss, huwag mo naman itong isipin. Isa lang talaga akong dog handler." Siguradong hindi naniwala si Tyr sa pinagsasabi ni Max. Isang dog handler na isang transcendent. Malamang na kwento iyon. Ang apat na emperador ng Celestial Empire Beggar King ay isang pulubi, si Mad King ay isang malupit, at ang War Emperor ay isang Diyos ng digmaan. Bakit si Caesar King lang ang mukhang wala sa lugar? Ang dinastiyang Julio Claudian, walang pakialam na sabi ni Notice Windsor. Ang Haring Caesar ay ang inapo ni Julius Caesar. Isang inapo ni Julius Caesar. Natigilan si Tyr at muli niyang tinitigan si Max. Medyo matigas ang mukha ni Max habang sinasabi niya, "Boss, dog handler lang talaga ako." Sige. Hindi na nagsalita pa si Tyr nang ibuhos sa kanila ni Beggar King si Max ng 2 baso ng alak. Tyr, lahat ng maituturo ko sa iyo ay itinuro na. Now, I have to go. Do you need to leave so urgently? Tanong ni Tyr. Mayroon ng pagkaantala. Ang Beggar King at Tyr ay nagklink ng baso pagkatapos ay pinatuyo ang tasa sa isang lagok. Tandaan ang mga tagubili na ibinigay ko sa iyo. Hindi mo dapat pilitin ang 7 pako na pilak maliban kung ito ang iyong huling paraan hanggang sa malaman mo ang sanhi ng nagngangalit na dugo sa iyong katawan. Naiintindihan ko, Master. Magalang na tumango si Tyr at sinabing, "You should head out first. Kapag nahanap ko na ang mga sagot sa Imperial Capital City, hahanapin kita kung saan mo gustong pumunta ngayon." Sige. Hindi tumanggi ang Haring Pulubi. Hihintayin kita doon. Gamit ang baso ng alak, inihagis ni Beggar King ang baso sa kanyang kamay sa isang tabi, tumalikod, at nawala sa dilim ng gabi. Kabanata 1135. Pag-uwi. Sa pagtingin sa malayong silhouette ng Beggar King, biglang hindi komportable si Tyr Summers.
Palaging pumapasok at umalis ang pulubi king na walang bakas sa isip ni Tyr. Hindi gaanong naramdaman ni Tyr sa tuwing susulpot si Beggar King bago umalis. Gayunpaman, naramdaman niyang walang laman. Wala silang ideya kung kailan sila muling magkikita pagkatapos nitong poem. Pagkaalis ni Beggar King, lumapit si Tyr kay Max Cheever. Si Tyr ay palaging naglalagay ng malaking tiwala kay Max. Higit pa riyan, nahulaan na ng una na si Max ay may hindi maiiwasang relasyon sa imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Gayunpaman, tila walang gustong ipaliwanag ni Max kay Tyr, kaya hindi na nagtanong ang huli. What's next? You're planning to stay here? Tanong ni Tyr. Of course, sagot ni Max. Dito ako nakatira. Sanay na rin ako sa pakikitungo sa mga hayop na ito. Magdadalawang isip akong iwan sila kung kailangan kong umalis bigla. At ngayong mayroon kang grupo ng mga brats mula sa Wolf's Den na ipinadala lahat sa ibang bansa, natural na walang mapupuntahan. Bahagyang tumango si Tyr, saka tumahimik sandali bago nagsalita. I have a plan after this. I still need your help to implement it. Anong plano? Tanong ni Max. Sumagot si Tyr, nasabi ko na sa iyo noon na balak kong ibalik ang Regal Palace sa pinagmulan nito. Matutulungan mo akong malaman kung ang isang angkop na isla malapit sa ilog sa Con City ay maaaring gamitin bilang base camp para sa Regal Palace. Ang mas malaki ang isla, mas gusto kong bilhin ito. Bibili rin ako ng iba pang maliliit na isla sa paligid nito. Pagkatapos, muli kong itatag ang base ng Regal Palace dito at ikaw ang magiging manager nila. Natigilan si Max. Tyr, hindi ito biro. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tyr answered, this is my dream and is also a sentiment shared by all of Regal Palace. Pero hindi ko alam kung makakahanap ako ng angkop na isla sa ilog. Biglang tinapik ni Max ang dibdib niya at tumango. Kung ito ang napagdesisyonan mo, pwede mo nang ipaubaya sa akin, Tyr. Ang mga isla sa Long River ay hindi naman mas maliit kaysa sa mga nasa dagat. Maraming pagpipilian basta't handa kang gumastos. Kung gayon, ipaubaya ko ito sa iyo, Kuya Max. Hahaha. Masayang tumawa si Max. You're my boss. Natural lang na gawin ko ang sinasabi mo. Anong problema? Mabuti. Pagkatapos ng finalization, hindi na nanatili si Tyr. 3 araw na siyang wala at miss na niya ang pamilya niya. Isa pa, kagigising lang ni Winifred Zia. Ang lahat ng mas maraming dahilan kung bakit dapat maglaan ng mas maraming oras si Tyr para sa kanya. Sa kabila ng pangangailangan ni Tyr na pumunta sa Imperial Capital City, hindi niya kailangang mag-alala gaya ng sinabi sa kanya ng Beggar King. Kaya, naisip ni Tyr na magpahinga. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya bago pumunta sa Imperial Capital City. Nang magmaneho si Tyr pabalik sa Lunar Mountain Villa, halos hating gabi na. Si Winifred ay hindi natutulog ngunit nanatili sa loob ng nursery kasama ang 2 maliliit na bata. Ang 2 maliliit na bata ay lalong nagiging mahirap pakitunguhan. Natutulog sila sa araw ngunit napakasigla kapag sumapit ang gabi. Bagamat kumuha ng yaya ang pamilya para mag-alaga sa kanila, hindi mapakali si Winifred at palaging makakasama ang 2. Honey, it's late. Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit ba ang tigas mo sa sarili mo? Itinulak ni Tyr ang pinto at pumasok na may bahid ng panunuya sa kanyang tono. Bago umuwi ay tinawagan na ni Tyr si Winifred ng maaga kaya hindi na nagulat ang huli. Habang nililibang niya ang 2 maliliit na bata sa kama, sumagot siya, itong 2 maliliit na bata ay hindi natutulog sa gabi, kaya hindi rin ako makatulog. Lumapit si Tyr at tinitigan ang 2 masiglang bata sa kama at nagkunwaring mabagsik. Bilasan mo na at matulog na kayong 2, baka mabugbog kayo ni Daddy. Marahil ang pagiging seryoso ni Tyr ay natakot sa isa sa kanila. Ang isa sa mga maliliit ay nagsimulang umiyak. Nang makitang umiyak ang isa sa kanila, sumunod din ang isa. Halos kaagad, napuno ang buong nursery ng walang humpay nilang iyak. Napatulala si Tyr habang nagpahayag ng kawalan ng magawa si Winifred. Look at you. Pinaiyak mo sila nung umuwi ka. May bahid ng panunuya sa tono ni Winifred. Habang inosenteng nakatayo si Tyr at sinabing, hindi ko sinasadya. Pagkatapos, lumapit si Tyr sa kama at binuhat ang isa sa mga bata, balak siyang asarin, ngunit mas lumakas ang kanyang iyak.
Pagkatapos, lumabas sa kanilang mga silid sina Helen Cole at Jacob Zia, na nakarinig ng kaguluhan, nang dumating ang yaya ng pamilya. "What's going on? It's the middle of the night. Bakit siya umiiyak?" Tanong ni Helen. Gutom na siguro siya, agad na sagot ni yaya. Agad siyang naghanda ng 2 bote ng gatas at pinasok sa bibig ng mga bata. Hindi nagtagal ay tumigil sa pag-iyak ang 2 bata habang hawak ang kanilang mga bote. Ilang sandali pa ay nakatulog na sila sa wakas. Habang nandito si Yaya para bantayan sila, pinilit ni Tyr na bumalik si Winifred sa kwarto nila. Hindi ka maaaring manatiling gising sa lahat ng oras na tulad nito sa hinaharap. Pagkapasok nila sa kwarto ay nagseryoso si Tyr at sinabi kay Winifred sa mapang-utos na tono. Napasulyap si Winifred kay Tyr. Paano ako mapapagod bilang isang ina? Sila naman kasi, bahagi ng aking laman. Hoy! Napabuntong hininga si Tyr. Alam niyang kung gusto niyang makipagtalo kay Winifred ay hindi niya ito magagawang talunin. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kanyang mga braso. "Namiss mo ba ako, mahal ko?" "Oo." Masiglang tumango si Winifred. "Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw?" "Nagpunta ako para hanapin ang aking master." Walang itinago si Tyr kay Winifred at sinabi sa kanya ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Matagal nang nakasanayan ni Winifred ang lahat tungkol kay Tyr. Kaya, kahit na anong mga hindi kapani-paniwalang bagay ang pinagdaanan niya, nasanay na siya. Napakabait niyang babae at hindi niya guguluhin si Tyr. "So, pupunta ka sa Imperial Capital City sa susunod?" Tanong ni Winifred. Umiling si Tyr. "I'll go for sure, but there is no rush. Now that the matter with the Summers family has been settled and you've woke up, I want to spend more time with my family and kids." "Oo." Tumango si Winifred. "By the way, si Blair will be in first grade in half a month. If Blair is to have her name changed, it'll have to be before she went to school. At saka, hindi pa pinangalanan ang 2 maliliit na bata. Kailangan natin silang iparehistro." Kabanata 1136. Pag-aangkin ng kanilang ninuno. Si Blair Zia ay hindi kailanman pinangalanang Summers. Siya ay isang Summers. Gayunpaman, dahil sa nakaraang salungatan sa pagitan ni Tyr Summers at ng pamilyang Summers, hindi siya pinahintulutang kilalanin ang kanyang biolohikal na mga ninuno. Ngayong naayos na ang alitan sa pagitan ni Tyr at ng pamilya Summers, oras na para maibalik ni Blair ang kanyang nararapat na pangalan. Babalik tayo sa Hilaga sa loob ng 2 araw at babalikan ang pangalan ni Blair at ng iba pa sa family tree ng Summers. "Okay," sabi ni Winifred. "Naisip mo na ba ang mga pangalan nila?" Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang isang kamay at sumagot, si Blair ay maaaring maging Cyrene Summers, at para sa 2 maliliit, ang lalaki ay maaaring maging Vega Summers at ang babae ay magiging Altair Summers. Natahimik sandali si Winifred matapos marinig ang mga pangalang ito. Naisip ni Tyr na hindi nagustuhan ni Winifred ang mga pangalan at nagmamadaling bumulalas, "Ano bang problema, honey? Masama ba ang mga pangalang ito? Kung mayroon kang anumang mga ideya, maaari kang tumulong na magkaroon din ng isa." "Hindi." Nagmamadaling umiling si Winifred. "Vega, Altair, and Cyrene. I think the names are pleasant. Nagulat na lang ako na ang isang well-built na lalaki na tulad mo ay makakabuo ng mga ganoong kagandang pangalan." "Hahaha." Natural na tumawa si Tyr at binuhat si Winifred sa kama. "Honey, may naisip din akong ibang pangalan aside from this. Why don't we try harder and have few more kids? Ikaw ay isang banta." Binigyan ni Winifred si Tyr ng galit na tingin at tinulak siya palayo. "Ang 3 ay higit pa sa sapat. Hindi, malayo dito. Ang buong buwan ay kumikinang ng maliwanag. Isa na namang gabi ng intimacy." Sa susunod na mga araw, sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Tyr kay Drake Tucker, ang pinakamayamang tao sa Con City, ang una ay nahanap ng huli ang pinakamahusay na elementarya para sa Blair sa Con City. Pagdating ng Setyembre, ipapaaral sana nila si Blair doon. Pagkaraan ng 3 araw, dinala ni Tyr at Winifred Zia si Blair at ang 2 maliliit na bata sa Hilaga. Nang malaman ni Draco Summers na darating si Tyr at ang iba pa, natuwa siya. Matagal niyang hinintay na dumating ang araw na ito, at sa wakas, dumating na rin ito.
Pagkababa nila ng eroplano, personal na dinala ni Draco ang isang entourage sa airport para sunduin si Tyr at ang kanyang pamilya. Nang mapansin niya sina Winifred, Blair, at ang dalawang paslit, parang bata pa si Draco. Winifred, Blair, baka pagod ka sa mahabang biyahe. Sumakay ka na sa kotse. Halika. Hayaan mong buhatin nitong lolo ang maliit. Itinuon ni Draco ang lahat ng atensyon niya kay Blair at sa mga bata at buong-buo na niyang binigay kay Tyr ang malamig na balikat. Dahil dito, medyo kakaiba ang pakiramdam ni Tyr. Bumalik sa tahanan ng Summers, ang Summers Manor ay inayos, ngunit ang patio kung saan nakatira si Tyr ay hindi ginalaw. Ang lahat ay tulad noon. Tay, wala po ba dito si Lolo Sean? Pag-uwi ni Tyr, hinanap niya agad si Sean Yarn. Gayunpaman, walang bakas ng lalaki nang lumingon si Tyr sa paligid, at matagal nang walang laman ang looban kung saan nakatira si Sean noon. Sumagot si Draco, ang dahilan kung bakit pumayag si Lolo Sean na manatili sa pamilya Summers bilang tagapag-alaga ng pamilya Summers ay dahil sa 15 taong kasunduan sa pagitan niya at ng iyong lolo. Ngayong lumipas at lumipas ang 15 taon, natural na oras na para ang iyong Lolo Sean upang bumalik sa kanyang nararapat na lugar. Tanong ni Tyr, nakapunta na ba si Lolo Sean sa Imperial Capital City? Oo. Tumango si Draco. Sabi niya may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin at pumunta nga siya sa Imperial Capital City. Pero hindi ako sigurado kung ano ang balak niyang gawin. Oh, walang pakialam na sagot lang ni Tyr at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Itay, ang nanay ko, si Lydia Alroy, may kaugnayan ba siya sa Imperial Capital Royal Family? Nag-iba ang kutis ni Draco nang maungkat ang bagay na iyon habang tinanong niya, bakit ba bigla-bigla kang nagtatanong nito, Tyr? Napansin ni Tyr ang isang bagay na nakatago sa likod ng kutis ni Draco. Parang nag-iimik si Draco sa buhay ni Lydia Alroy sa pangkalahatan. Nang makita ang ekspresyon ni Draco, napagpasyahan na ni Tyr na tiyak na may nangyayari. Dad, may alam ka ba? Sabihin mo, napabuntong hininga na lamang si Draco. Tyr, pumunta muna tayo sa Ancestral Hall ng pamilya Summer at idagdag ang mga pangalan ni Blair at ng iba pa sa family tree. At pagkatapos, pupunta tayo sa puntod ng iyong ina para magbigay galang bukas. Sige. Hindi na gumawa ng mas detalyadong pagtatanong si Tyr at tumango lang. Nagpunta ang grupo sa Summers Hall. Dinala ng mas matandang henerasyon ng pamilyang Summers ang genealogy para magkaroon ng claim sina Tyr, Blair, at ang iba pa sa kanilang ninuno. Simple lang ang seremonya. Si Tyr at ang iba ay nagsindi ng mga kandila para sa mga espiritu ng ninuno ng pamilya Summers, at pagkatapos ay idaragdag ng mga matatanda ng pamilyang Summers ang kanilang mga pangalan sa family tree. Mula sa puntong ito, opisyal na muling sumali si Tyr sa Summers. Ang kanyang mga supling ay mga inapo rin ng pamilyang Summers. Kasabay nito, opisyal na ipapalit ni Blair Zia ang kanyang pangalan sa Cyrene Summers. Bukod pa riyan, ang dalawang maliliit na bata ay magkakaroon din ng isang pangalan na aangkinin bilang kanilang sarili. Ang lalaki ay si Vega Summers, at ang babae ay si Alter Summers. Nang gabing iyon, naghanda si Draco ng isang marangyang handaan. Inimbitahan din ni Tyr sina Isaiah Yoder at Sofia Zonata. Bukod sa kanila, si Joseph Zia, na namamahala sa sangay ng Autumn Field sa Hilaga, ay tinawag din doon. Ngayon sa suporta at pakikipagtulungan ng mga pamilyang Yoder at Zonata, at sa tulong ng dalawang hindi kapani-paniwalang mayayamang pamilya, ang mga pamilyang Summers at Willow, naging maayos ang pag-unlad ng Autumn Field Group sa Hilaga. Sa gabi, nabalot ng masayang kapaligiran ang Summers Manor. Sabi nga, ilang taon na ang nakalipas mula nang maging masaya ang pamilya Summers gaya ngayon. Kinabukasan, pumunta si Tyr at ang kanyang pamilya sa Summers Cemetery para magbigay pugay sa kanyang ina. Sa kabila ng pagiging libingan lamang nito na naglalaman ng mga personal na gamit, ito pa rin ang pahingahan ni Lydia Alroy kina Tyr at Draco. Tungkol naman sa background ni Lydia, nag-usap sina Draco at Tyr nang makarating sila sa Summers Cemetery. Ang iyong ina ay dinala dito mula sa Imperial Capital City ng iyong lolo. Bakas ang pagkadismaya sa mga mata ni Draco habang sinasabi niya ito. Para siyang nalunod sa isang masakit na alaala. Ang mga alaala ay pinaghalong matamis at maasim, mapait at maanghang. Siya ay isang mabait na kabataang babae, ngunit napakalakas din.
Noong una ko siyang makita, ako ay nabighani ng husto sa kanyang hindi pangkaraniwang ugali. Kaya naman, sinimulan ko na siyang habulin. Nung una, ilang beses na akong halos bugbugin ng nanay mo ng kalahating patay dahil sa pang-istok ko. Hanggang sa oras na pinapunta ko ang iyong ina sa fairground at napunta ako sa target ng mga assassin. Malubhang nasugatan ang iyong ina habang lumalaban noon, at nalabanan ko ang lahat ng mga pagsubok at hinarang ko ang isang suntok para sa kanya. Marahil naantig siya ng aking tunay na damdamin, at sa huli, nagkasama kami. Kabanata 1137. Ang mahiwagang lalaki. Speaking of this, sumili ang matamis ng ngiti sa mukha ni Draco Summers. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nag-isip na sinabi, "Tay, ang mga assassin na iyan ay hindi sana inayos ng mag-isa, hindi ba? Ginagawa mo ito upang magpakita ng magandang palabas ng isang bayani na naging iligtas sa kagandahan. Anong pinagsasabi mo?" Sinaman ng tingin ni Draco si Tyr at pinagalitan, "How could I do that thing? Kahit may intensyon ako, wala akong lakas ng loob. Maya-maya, narinig ko sa lolo mo na galing ang mga killer na iyon na ang mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City ay malamang na nagpadala sa kanila. Ang pamilya ng nanay ko ay isa sa mga royal family ng Imperial Capital City." Nang sabihin niyon, tumibok ng husto ang puso ni Tyr. Huminga ng malalim si Draco at sinabing, "Wala akong dapat itago sa iyo ngayon. Ang iyong ina, si Lydia Alroy, ay nagmula sa Alroy Royal Family ng Imperial Capital City. Ang kanyang ama, ang ibig kong sabihin ay ang iyong lolo, ay isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, Mad King, Dalton Alroy." Sa sandaling iyon, natigilan si Tyr. Nauutil niyang sabi, "Dad, are you kidding me? Ang lolo ko ay Mad King, Dalton Alroy." Totoo naman, tumango si Draco ng mariin. Huminga ng malalim si Tyr. Hindi sumagi sa isip niya na mayroon siyang isang makapangyarihang lolo. Nang tingnan niya ang malaking larawan ng martial art community ng Celestial Empire, biglang napagtanto ni Tyr na tila nakakatakot ang kanyang background. Sa 4 na emperador ng Celestial Empire, ang Beggar King ang kanyang master, si Mad King ang kanyang lolo, ang War Emperor ang kanyang dating amo, at si Tyr ay maaaring isaalang-alang sa mabuting pakikipag-ugnayan sa kanya. Dahil dito, masasabing si Tyr ay may kaugnayan sa 3 sa 4 na emperador. Kung sasabihin, ang kanyang background ay talagang medyo mabigat. Pero, hindi ito naramdaman ni Tyr na may pagmamalaki dahil wala siyang ideya kung mabuti ba o masama ang makihalubilo sa mga bigwig na ito, lalo na si Mad King. Bago ito, minsang nabanggit ni Beggar King na para mabuksan ang sekreto ng nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, kailangan niyang bisitahin ang Imperial Capital City upang personal na hanapin ang sagot. At ngayon, nakuha na ni Tyr sa wakas. Ang ibig sabihin ni Beggar King ay gusto niyang pumunta si Tyr sa Imperial Capital City at hanapin si Mad King para hanapin ang sagot na iyon. Tanong ni Tyr, "Tay, sa tingin mo ba ay may kinalaman ang walang laman na libingan ng aking ina sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City?" Tanong ni Tyr. Umiling si Draco at sumagot, "Hindi ako sigurado sa sarili ko." Pagdating kay Lydia, hindi alintana si Tyr o Draco, pareho silang may halong damdamin sa kaibuturan. Kung tutuusin, siya ang babaeng pinaka-namis ng mag-ama sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, nakarating na sila sa Summer Cemetery. Pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ang sementeryo. Pagkatapos ng uplifts, ito ay tumingin na mas kahanga-hanga ngayon. Kung isa sa alang-alang ang huling pagkakataon para pilitin si Tyr na ipakita ang sarili, walang pusong hinukay ng malupit na si Kirin Summers ang libingan ni Lydia. Ang kanyang libingan ay itinayong muli pagkatapos ng insidente. Nang dumating ang pamilya Summers sa sementeryo, isang lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo sa harap ng puntod ni Lydia. May hawak siyang bouquet of lilies sa kanyang kamay habang kinakausap ang lapida ni Lydia. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang 40 taon. Matalas ang mga katangian niya at nakasuot ng itim na kasuotan. Ang lalaking iyon ay nagbigay ng impresyon na medyo nangingibabaw. May bahid ng lungkot sa kanyang ekspresyon. Tila matagal na siyang nakatayo sa harap ng puntod ni Lydia at sinabi sa kanya ang maraming bagay. Nang masabi at tapos na ang lahat, inilapag ng lalaki ang mga bulaklak sa kanyang kamay sa harap ng lapida. Sabi niya, "Dati mahilig ka sa liryo. Naging abala ako sa lahat ng mga taon na ito.
Ngayon, sa wakas may oras na akong pumunta para makita ka. Sino ka? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong si Tyr. Lumingon ang lalaki at nakita niya sina Tyr, Draco, at isang grupo ng mga tao na nakatayo sa likuran niya. Lahat ay nakatingin sa kanya na may pagtataka na tingin. Ganito ka na ba kalaki ngayon? Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang si Tyr at nagbitaw ng pangungusap na ikinatarante ng iba. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis kaagad. Siyempre, hindi papayag si Tyr na umalis ng ganoon kadali ang lalaking ito. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa lalaking ito, kahit si Draco. Ngunit, alam ng lalaking ito na ang paboritong bulaklak ng kanyang ina ay mga liryo, na nangangahulugang kilala niya ang kanyang ina. At saka, pumunta siya rito para magbigay pugay sa kanyang ina ng biglaan. Hindi kaya, may alam siya kung nasaan ba talaga ang katawan ng kanyang ina. Please stay? Sigaw ni Draco. Gayunpaman, hindi tumigil ang lalaki. Parang hindi niya narinig ang sigaw ni Draco. Kumunat ang noo ni Tyr, at agad niyang hinabol ang lalaking iyon. Tanong niya, sino ka ba? Biglang huminto ang lalaking iyon sa kanyang kinatatayuan. Tumalikod siya at binato ng hindi inaasahang suntok si Tyr. Ang suntok na ito ay mabangis at masigla. Kitang-kita ni Tyr na may dalang puting glow ang lalaking ito sa pagitan ng kanyang kamao. Transcendent. Tyr was thunderstruck deep down. He didn't expect this man to be a transcendent fighter because only a transcendent can transform internal strength and cast it out as a glow between the fist. Matapos masilang critical acupuncture point ng Tyr, mayroon na siyang kaunting kaalaman tungkol sa transcendent powerhouses. Hindi na siya gaanong nagulat nang makita niya ang pagkinang sa kamao ng misteryosong lalaki. Hindi umiwas si Tyr, hindi rin umaatres. Sa isang iglap, inihampas din niya ang kanyang kamao sa lalaking iyon, nagsalubong ang dalawang kamao sa ere at nagpakawala ng isang muffled na putok. Kahit walang inner strength si Tyr, nagawa pa rin niyang basagin ang ningning sa kamao ng kalaban. Napilitan ng lalaking iyon na umatras ng ilang hakbang. Inihagis ng lalaki ang kanyang kanang kamay habang siya ay natulala sa pagkamangha. Kumbaga, hindi niya inaasahan si Tyr na malakas. Nagawa siya ng binata na iyon pabalik nang hindi ginagamit ang kanyang panloob na lakas. Sino ka? Kilala mo ba ang mother ko? Isang hakbang pasulong si Tyr. Handa niyang sunggaban ang lalaki at tanungin kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay mabilis na napaatras ng dalawang hakbang. Pagkatapos, tumalikod siya at sumugod sa malayo sa bilis ng kidlat. Balak siyang habulin ni Tyr, pero medyo mabilis ang lalaking iyon. Hindi naman siguro kalaban ni Tyr ang misteryosong lalaking iyon kung sa bilis lang ibabase, pero medyo kakaiba ang takbo niya. Hindi pa nakakita ng ganoong bilis si Tyr. Sa sandaling iyon, ang cultivation technique ng Heavenly Blade, na ipinasa sa kanya ng kanyang amo, ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang discarding iyon ay kabilang sa isang uri ng martial art, at ang bilis ng lalaking iyon ay kabilang din sa isang uri ng martial art. Ang ganitong uri ng martial arts ay lubos na naiiba sa martial arts sa pangunawa dahil ito ay dapat na pinagsama sa panloob na lakas upang maisigawan ng maayos. Sa madaling salita, pagkatapos na sumailalim si Tyr sa Heptasil maneuver, ang kanyang critical na punto ng acupuncture ay nasild ng Beggar King. Hindi niya nagawang isagawa ang Heavenly Blade. Si Tyr ay natigil sa isang estado ng kawalan ng ulirat sa mismong sandaling iyon. Wala siyang balak na ituloy ang paghabol sa lalaking iyon dahil kahit naabutan niya ito ay hindi niya ito mapapatahan. Hindi nagtagal, nawala sa paningin ni Tyr ang lalaking iyon, ngunit ang kakaibang takbo ay patuloy pa rin sa isipan ni Tyr. Kabanata 1138. Ang isang suwail na bata ay nararapat ng mabuting palo. Naglakad si Draco Summers, Winifred Zia, at ang iba pa papunta sa Tyr Summers. Tanong ni Winifred, "Honey, are you okay?" Kanina, nasaksihan ni Winifred at Draco ng sarili nilang mga mata ang pakikipagpalitan ng suntok ni Tyr sa misteryosong lalaking iyon. Medyo nakakakilabot panoorin ang eksenang iyon. Ayos lang ako. Umiling si Tyr at nagtanong, "Tay, nakita mo na ba ang lalaking ito dati?" Hindi. Umiling si Draco. Huminga ng malalim si Tyr, at may mga hula na lumitaw sa kanyang ulo. Ngunit, hindi sinubukan ni Tyr na makarating sa pinakailalim ng bagay. Balak niyang ipagpaliban ang bagay na ito sandali.
Marahil lahat ng pagdududa ni Tyr ay masasagot sa Imperial Capital City. Kaya, maliban kung gumawa siya ng isang personal na paglalakbay sa Imperial Capital City, magiging imposible para sa kanya na malaman ang lahat ng ito. Dumating ang pamilya sa libingan ni Lydia Alroy. Nag-parade sila para sa kanya at nagpakita ng kanilang paggalang. Pagkatapos noon, pumunta ang pamilya sa mga lugar ni Tyr, Draco, at Lydia. Walang tigil ang usapan ng mag-ama para punan si Winifred tungkol sa nangyari noong kasama sila ni Lydia. Samantala, inilabas din ni Draco ang mga regalong inihanda niya para sa kanyang manugang, apo, at mga apo. Binigyan niya si Winifred ng isang bracelet na dating kay Lydia. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang pares ng good luck charms custom-made sa kambal. Ang regalong ito ay lubos na kahawig ng Lord of Six Doors, War Emperor. Panghuli ngunit hindi bababasa, binigyan ni Draco si Blairsia, na kilala rin bilang Cyrene Summers ngayon, ng isang aklat ng ehersisyo para sa unang baitang ng elementarya. Hindi nakaimik si Cyrene. Si Tyr at ang kanyang pamilya ay nanatili sa Summers Manor ng halos isang linggo bago bumalik sa Con City. Sa pagbabalik sa Con City, ang unang ginawa ni Tyr ay gumawa ng kopya ng aklat na ibinigay sa kanya ng Beggar King noon. Itinala ng aklat ang paraan ng paglinang ng panloob na lakas. Pagkatapos, ipinadala ni Tyr ang aklat sa format na PDF sa base camp ng Regal Palace. Sa ngayon, habang si Tyr ay tumataas at mas mataas, ang mga mandirigma mula sa mas mataas na antas ay lumitaw sa kanyang buhay. Kaya, lahat sila ay mga transcendent na alam ang paglilinang ng panloob na lakas. Dahil sa kaso, malalim na naunawaan ni Tyr na kung hindi makakasabay ang Regal Palace sa bilis, malapit na itong maalis. Sa makatuwid, dapat mag-ipon si Tyr para sa tag-ulan. Bagamat maraming mandirigma ang nagsilbi sa Regal Palace ngayon, gaya ng sinabi ni Beggar King, marahil ang mga Grandmaster ng mortal na mundo ay mas makapangyarihan kaysa sa Transcendent. Gayunpaman, naabot na ng mga Grandmaster ang salamin na kisame ng kanilang mga dinadaanan. Kasabay nito, ang Transcendent ay nasa simula pa lamang ng kanilang kurso nang ipares nila ang kanilang mga galaw sa paglilinang ng lakas sa loob. Dahil dito, napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga landas na iyon. Kaya naman, kailangang ipapractice ni Tyr sa mga manlalaban ng Regal Palace ang paglilinang ng panloob na lakas sa lalong madaling panahon. Kinailangan nilang maging Transcendents. Noon lang, kapag kailangan ni Tyr na harapin ang mga creed na iyon, magpapatuloy siya sa paghawak ng malakas na card sa kanyang mga kamay. Nang matanggap ni Clifford Han ang aklat ng paglilinang ng panloob na lakas, naramdaman niya ito na medyo hindi maarap. Noong gabing iyon, gumawa pa siya ng espesyal na tawag kay Tyr. Medyo matagal na nag-chat ang dalawa. Marami silang napag-usapan sa usapin ng creeds and transcendents. Ipinaalam ni Tyr kay Clifford ang lahat ng mga karanasang pinagdaanan niya sa panahong ito. Ipinaalam din niya sa kanya na marami pang creed sa mundong ito maliban sa Celestial Empire. Sa ibang mga bansa sa ibang bansa, mayroong mga bilang ng mga mega power na katulad ng Celestial Empire's creeds. Ngayong taglay na ng Regal Palace ang cultivation book ng panloob na lakas, maaaring pinagnanasaan ng ibang puwersa ang kanilang organisasyon. Maaaring makaakit pa ito ng ilang nakakatakot na puwersa para hampasin ang organisasyon. Kaya naman, dapat hawakan ng Regal Palace ang pagsasali ng may lubos na pag-iingat. Tinapik-tapik ni Clifford ang kanyang dibdib para tiyakin na walang magiging problema. Ang Regal Palace ay umunlad sa isang hindi pa nagagawang taas sa sandaling ito. Anumang puwersa na gustong sumalungat sa organisasyon ay kailangang timbangin ang mga kahihinatnan. Matapos ma-finalize ang lahat, hiniling ni Tyr kay Clifford na ibahagi ang libro sa lahat ng 5 of Regal Palace Kings, 18 Generals, pati na rin sa grupo ng mga miyembro ng Nemesis. Para naman sa iba pang nasa mas mababang ranggo, magpapasya si Tyr sa pagsubaybay sa follow-up na sitwasyon. Kasabay nito, binanggit din ni Tyr kay Clifford na sinimulan niyang hanapin ang isla sa ilog sa loob ng Celestial Empire. Pinaalalahanan niya si Clifford na maghanda para bumalik sa Celestial Empire at bumalik sa kanilang pinagmulan. Sa pagkakataong ito, ibinahagi lamang ni Tyr ang cultivation book ng panloob na enerhiya sa Regal Palace. Para naman sa mga kaibigan niya sa Celestial Empire, walang intensyon si Tyr na ibahagi ang kaalaman sa kanila. Bilang Haring Pulubi, inilagay ito ni Notice Windsor. Ang aklat na ito ay isang mainit na patatas.
Maaari itong magdala ng isang mahusay na pagkakataon at pamana. Gayunpaman, makikinabang lamang ang individual na iyon kung mapanghawakan ito ng individual na iyon. Kung ang isa ay masyadong mahina, ito ay magdadala lamang ng nakamamatay na sakuna na maaaring magdulot ng buhay ng individual na iyon. Dahil sa kalagayan ng kasalukuyang komunidad ng martial arts sa Celestial Empire, maging ang York family o Canentine Mansion, sino sa kanila ang maaaring maging karapat-dapat na karibal ng mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Sa isang kisap mata, lumipad na ang oras, at September na ngayon. Mahigit 2 linggo nang nananatili si Tyr sa bahay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa Imperial Capital City. Handa si Tyr na manatili sa bahay at tamasahin ang kapayapaan sa loob ng ilang buwan. Anumang iba pang mga bagay ay maaaring maghintay hanggang sa susunod na taon. Sa unang araw ng Setyembre, lahat ng mga estudyante ng Celestial Empire ay nagsimulang pumasok sa paaralan. Ngayon, oras na para pumasok si Cyrene sa unang baitang. Tinulungan ni Drake Tucker ang maliit na batang babae na makipag-ugnayan sa pinakamahusay na mga paaralan sa Con City mula noong nakaraan. Ang Lakefield Elementary School ay ang pinakatanyag na elementarya sa lungsod. Ito rin ang pinakamalaking aristokratikong paaralan sa Con City. Ang mga mag-aaral na pumasok sa paaralan ay maaaring mga bata mula sa mayayamang pamilya o marangal na pamilya. Umagang-umaga, hinatid na ni Tyr at Winifred Zia si Cyrene sa school para magparehistro. Tila ang bawat may sapat na gulang ay magbibigay ng parehong payo kapag ipinaaral nila ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng lahat, ang mga magulang ay palaging nag-aalala tungkol sa kanilang mga anak. Sa daan, pinayuhan ni Winifred ang batang babae na, ngayon ay nag-aaral siya sa elementarya, siya ay isang malaking babae ngayon. Dahil dito, dapat siyang makinig sa guro sa paaralan at dapat kumilos ng maayos. Si Cyrene ay patuloy na tumatango ng masunurin. Nangako ang batang babae na mag-aaral siyang mabuti at magtamo ng buong marka sa mga pagsusulit upang maging mahusay na halimbawa para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kung sa bagay, nais din ni Tyr na magsabi ng ilang salita. Sa kasamaang palad, siya ay isang tipikal na tao lamang. Ilang salita ang nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin ng malakas. Pagkadating ng 3 sa school, pina-enroll nila si Cyrene. Nang maglaon, sabay na pinaponte ni na Winifred at Tyr ang kanilang anak na babae sa kanilang klase at ibinigay ito sa guro. Blair. No, Cyrene, dapat pansinin mo sa klase. Dapat makinig ka sa teacher at makipagkaibigan sa mga kaklase mo. Hindi ka dapat mag-away o makipag-away sa mga kaklase mo. Darating si mommy para sunduin ka, pagkatapos ng paaralan ay tapos na sa hapon. Naiintindihan ko, mommy. Sa harap ng walang tigil na pagmamaktol ni Winifred, kahit ang isang matinong bata na tulad ni Cyrene ay hindi napigilan ang pagnanais na iikot ang mga mata sa kanyang ina. Pinandilatan ni Winifred si Cyrene ng masama, pagkatapos ay muli itong pumunta sa guro para kausapin ito sa pag-asang mas mabibigyang pansin ng guro si Cyrene sa paaralan. Tahasang inutusan din niya ang guro na kung si Cyrene ay kumilos ng malikot sa paaralan. May permiso siya na bigyan siya ng magandang bogbog. Pagdating sa edukasyon, parang lahat ng mga magulang sa mundo ay iisa ang pananaw sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Ang isang bata ay karapat-dapat sa isang mahusay na pambubugbog kung sila ay maling kumilos. Kabanata 1139. Hindi kailangang pag-aalala. Hindi alam ng mga guro sa paaralan ang tunay na pagkakakilanlan ni Winifred Zia at Tyr Somers. Ngunit, sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang background ng pamilyang ito noong ginawa nilang personal na dumaan si Drake Tucker, ang pinakamayamang tao sa Con City, at pinapasok si Cyrene Somers sa Lakefield Elementary School. Napakagalang ng guro kay Winifred. Paulit-ulit niyang tiniyak na babantayan niya si Cyrene. Umalis ang mag-asawa sa paaralan pagkatapos ipaliwanag ang lahat. Sa kanilang pag-uwi ay abala si Winifred. Walang imak na tumingin sa kanya si Tyr. Aniya, sweetheart, our daughter just went to elementary. Wala kang dapat ikabahala. Sinabi ni Winifred, ito ang unang pagkakataon na ang ating maliit na babae ay pumasok sa elementarya, at ito ay ganap na naiiba sa pagpunta sa kindergarten, kaya ako ay labis na nag-aalala. Haha, don't you worry. Wala namang magiging problema.
Ang mga magulang ay palaging nag-aalala sa unang pagkakataon na ipadala nila ang kanilang mga anak sa kindergarten, elementarya, o junior high school. Isang aspeto ang kanilang pag-aaral. Ang isa pang aspeto ay kung paano pinangangasiwaan ng bata ang kanilang mga relasyon sa paaralan. Sa alinmang paraan, ang mga magulang ay nakatakdang mag-alala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay mula sa pangalang ipinanganak ang kanilang anak. Hobby, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero medyo hindi ako mapakali na parang may mangyayari. Biglang binigkas ni Winifred ang ganoong pangungusap nang malapit na sila sa bahay na ikinatulala ni Tyr. Ano yun? Parang hindi ko kaya, naninibago lang siguro ako. Umiling si Winifred at sinabing, bakit hindi mo tawagan ang guro at tanungin kung kumusta si Cyrene sa paaralan? Nilaibot ni Tyr ang kanyang mga bisperas kay Winifred at sinabing, hindi pa nga tayo nakakalabas ng paaralan ng kalahating oras. Sa tingin ko ay hindi mo kailangang mag-alala. Oh, tama ka. Naramdaman din ni Winifred na sobrang sensitive niya. Sa huli, binitawan na lang niya ito. Gayunpaman, pagka-uwi nila, nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Winifred na para bang may mangyayari. Dahil nakoma si Winifred sa huling pagkakataon at nagising sa tulong ng Holy Eye Silkworm, tila nakaranas siya ng ilang banayad na pagbabago. Samantala, nang pumasok si Cyrene sa silid-aralan sa unang baitang at nagkaroon ng unang aralin, medyo nangamba din ang dalaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagong kapaligiran at mga bagong kaklase para sa kanya, at ito ay ganap na naiiba mula sa kindergarten. Ano ang kakaiba? Ang elementarya na ito ay nag-e-enroll ng mga estudyante mula pa noong kindergarten. Dahil sa kaso, karamihan sa mga estudyante sa klase ay mga kaklase mula sa kindergarten. Dahil dito, karamihan sa mga mag-aaral sa klase na ito ay magkakilala noon pa man. Ang sitwasyon ni Cyrene ay medyo katulad ng isang transfer student. Dahil matagal nang magkakilala ang iba, nagkaroon na sila ng sariling mga kaibigan. Sa simula, hindi gaanong mga estudyante ang nagkusa na kumonekta kay Cyrene. Mahirap para sa kanya na magkaroon ng mga bagong kaibigan sa napakaikling panahon. Pagkatapos ng klase, pinanood ni Cyrene ang kanyang mga keskwela na naglalaro sa grupo, saglit. Medyo nalungkot siya. Nakaupo sa tabi ni Cyrene ang isang batang lalaki na may nakasulat na fine shave sa kanyang ulo. Nagsuot siya ng hikaw kahit nasa unang baitang siya. Natutulog ang batang ito sa unang dalawang klase, at hinayaan lang siya ng guro. Mula sa puntong ito, masasabi na ang pamilya ng batang ito ay tila napakalakas. Kahit natutulog siya sa klase, hindi siya nang ahas na disiplinahin ng guro. Sa ikatlong klase, tulog pa rin ang batang ito. Umabot pa siya sa paghilik. Sa wakas ay nasiyahan na ang guro ng wika sa batang ito na natutulog sa klase. Hindi niya napigil ang tawagin ang kanyang pangalan. Marius, Marius. Sa unang dalawang beses na sumigaw siya, hindi niya nagising si Marius Capel. Nang isiga ng guro ang kanyang pangalan sa pangatlong pagkakataon, hindi napigilan ni Cyrene na sampelan siya gamit ang kanyang siko. Ano? Iminulat ni Marius ang kanyang mga mata at kumunat ang noo niya kay Cyrene. Isang tingin mula sa kanya ay napuno ng kaunting takot ang puso ni Cyrene. Si Marius ay 7 taong gulang pa lamang, ngunit naramdaman ni Cyrene na ang kanyang titig ay kasing lupit ng isang matanda. Pinapatawag ka ng teacher, sagot ni Cyrene. Tumangala si Marius sa podium. Napagtanto niyang nakakunot ang noo ng guro ng wika sa kanya. He cursed, anong tinitingin-tingin mo? Kung tititigan mo ulit ako, maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng magdidikit ng mata mo. Pagkasabi niya nun, natulala agad si Cyrene. Hindi niya maintindihan kung paano naging dominante ang isang 7 taong gulang na batang lalaki. Naglakas loob pa siyang sabihin ang mga ganoong salita sa guro. Gayunpaman, tila nasanay na ang ibang mga estudyante sa klase. Hindi sila nagulat nang marinig nila ang sinabi ng batang lalaki. Napakunot ng noo ang guro ng wikang iyon. Parang nasa bingit na siya ng pagsabog. Nakapagtataka, pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay binawi niya ang tingin kay Marius at nagpatuloy sa kanyang klase. Naramdaman ni Cyrene na medyo gumuho ang kanyang pananaw sa mundo. Paanong malaki ang pagkakaiba ng guro mula sa elementarya kumpara sa kindergarten? Ang kanyang mga guro sa kindergarten ay mahigpit. Lahat ng estudyante, pati si Cyrene, ay natakot sa kanila. Pero, ngayon lang,
Nabasa ni Cyrene ang bakas ng takot sa mga mata ng guro. Nagpatuloy ang guro ng wika sa kanyang klase. Sinunod ni Cyrene ang payo ng kanyang mga magulang at siya ay nagtutuon ng pansin sa klase. Gayunpaman, nang magising ang kanyang kaklase mula sa kanyang pag-idlip, medyo naging magulo ang bata. Sinimulan niyang paglaruan ang kanyang pencil box. Nang magsawa na siya sa pencil box, sinimulan niyang gamitin ang kanyang panulat sa pagsusulat sa libro. Nang maglaon, nang maramdaman niyang nagsisimula ng mapurol ang pagguhit, sinimulan niyang punitin ang aklat-aralin at nakatiklop na mga eroplanong papel na may mga pahina. Pumikit ang guro ng wika sa lahat ng ito. Medyo naapektuhan si Cyrene sa batang ito, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Si Marius ay parang napakabangis na karakter. Uy, wala ka sa kindergarten natin kanina. Are newly transferred here, right? What is your name? Sa wakas, nagsimulang ituon ni Marius ang atensyon kay Cyrene dahil sa pagkabagot. Oras na ng klase ngayon. Ayaw siyang kausapin ni Cyrene kaya hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, walang humpay ang bata. Patuloy siya sa pag-istorbo sa kanya. Sa huli, hindi na nakatiis si Cyrene, kaya sinabi niyang, "My name is Blair Zia. We are having a class now. Can you stop talking to me and disturbing me in class?" Blair. Nagulat si Marius, saka siyang inisyon at sinabing, "Hindi ba parang bukid o kapatagan ang ibig sabihin ng pangalan mo? Ano ang iniisip ng mga magulang mo? Bakit binigyan ka nila ng karumal-dumal na pangalan?" Namula bigla ang mukha ni Cyrene. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, ang Blair ay isang napakahusay na pangalan. Ito ay nagdadala ng kahulugan ng matyaga, hindi sumusuko, at masipag. Ito ay isang makabuluhang pangalan. Sinaway ni Marius, ang mga kapatagan at mga bukid ay mga walang kwentang tagpi ng ligaw na damo, at ito ay kabilang sa mga dumpsters. Parang nakakatakot. Pakiramdam ni Cyrene ay hindi niya kayang magsalita sa maliit na bata. Medyo nagalit siya. She explained, "Blair Zia ang tawag ko dati, pero may bago akong pangalan ngayon. Cyrene Summers." Cyrene Summers. Kunwaring nagulat si Marius. Tumingin siya kay Cyrene at nagtanong, "Zia ang apelyido mo noon. Bakit bigla ka nalang nagkaroon ng apelyido ng Summers?" Nako! Alam ko, namatay na siguro ang tatay mo, at nakakita ng mother mo ng stepfather mo diba? Kabanata 1140. Walang maglalakas loob na manggulo kay Marius Capel. Hindi alam kung saang pamilya nanggaling ang malaspoiled na bata na si Marius Capel. Ang batang iyon ay tunay na mapanghamon. Ang kanyang mga masasakit na salita ay nagpapula sa mga mata ni Cyrene Summers dahil sa galit. She retorted, "My father is not dead. Siya si Tyr Summers." Summers. Muhahaha, mas nakakadiri ang apelyido ng tatay mo kaysa sa iyo. Malakas na tumawa si Marius. May aso ang tatay ko noon na Summers dahil dinala ito mula sa Russia noong tag-araw. Hahaha, Cyrene, aso ang tatay mo. Napahawak si Marius sa kanyang dibdib at tumawa ng malakas na nagpatuloy sa paghampas sa mesa. Si Cyrene naman ay napaiyak at humagulgol. Sa wakas ay hindi na nakayanan ng guro ng wika ang kaguluhan. Saway niya, "Marius and Cyrene, anong balak niyong dalawa?" Hindi mapigilan ni Cyrene na magreklamo, "Teacher, Marius keeps on interrupting me. Pinagalitan pa niya ako. How dare walang kwentang damo na gaya mo magreklamo sa teacher." Marius glared at Cyrene viciously. Namutla ang mukha ng guro ng wika. Sa huli, hindi niya napigilan ang toksong sumabog, "Marius, kung ayaw mong mag-aral, huwag mo nang istorbohin ang iba. Ngayon, kailangan mong pumunta sa huling hanay, tumayo doon, at bigyang pansin ang aralin." "Hindi ako pupunta." Nag-cross arm si Marius bago ang kanyang dibdib. Para siyang matanda at nagbanta, "Maniwala ka man o hindi. Sasabihin ko sa pamilya ko na binubuli mo ako sa paaralan." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng language teacher. Hindi na siya naglakas loob na hilingin sa bata na pumunta sa likod ng silid-aralan upang tumayo doon sa parusa at bigyang pansin ang buong aralin. "Cyrene, you better come and sit here," sabi ng guro ng wika habang itinuro ang isang pwesto sa unang hanay. Okay. Mabilis na tumango ang dalaga. Pagkatapos, inipon niya ang kanyang mga aklat-aralin at handa nang maglakad patungo sa posisyong itinuro ng guro ng wika. "Walang kwentang ligaw na damo, pinagbabawalan kitang maupo dyan.
Kung gagawin mo, pagsisisihan mo ito. Sabi ni Cyrene, sinabi sa akin ng guro na pumunta ako doon. Bakit hindi ako makikinig sa kanya? Marius intimidated her, dahil ako ang amo ng klaseng ito, ikaw ang aking lingkod. Kailangan mong makinig sa akin. Nagulat si Cyrene sa sinabi niya. Ang mga bata ba ay nanunood ng napakaraming drama ngayon? Bagaman siya ay 7 taong gulang pa lamang, nakaranas siya ng mas maraming pagsubok at paghihirap kaysa sa kanyang mga kapantay. Kaya naman, mas mature siya kumpara sa mga kaedad niya. Nakatulong ito sa kanya na makita ang maraming bagay. Hindi pinansin ni Cyrene ang bata. Agad niyang inayos ang mga gamit niya at pumunta sa upuan na itinuro ng guro. Kung wala ng kaguluhan si Marius ngayon, maaari niyang bigyan ng buong pansin ang aralin. Samantala, maingat din niyang ibinaba ang mga tala. Maya-maya, tumunog na ang bell, at ang guro ng wika ay lumabas ng silid-aralan pagkatapos ng klase. Inaayos pa ni Cyrene ang mga notes niya. Siya ay isang napakabait na batang babae, palaging naaalala ang payo ng kanyang mga magulang na mag-aral ng masigasig at gumawa ng pang-araw-araw na pag-unlad sa paaralan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maliit na batang babae sa tabi niya ay biglang kinaladkad si Cyrene at bumulong, huwag ka nang mag-note at pumunta sa guro ngayon. Bakit ako pupunta sa guro? Tanong ni Cyrene na may pagtataka sa mukha. Gusto pang magsabi ng batang babae, ngunit parang natakot siya bigla, kaya hindi na siya nagsalita. Sa harap ng mesa ni Cyrene ay nakatayo si Marius. Hinablat ng bata ang lapis sa kamay ni Cyrene at pilit na pinutol ito sa dalawa. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Cyrene kay Marius. Anong ginagawa ko? Ngumisi si Marius at hinagi sa mukha ni Cyrene ang lapis na pinutol niya sa dalawa. He cursed, "You worthless wild grass. How dare you? How dare you disrespect me like that? Alam mo bang kasama ako sa pagbabayad sa klase na ito? Hindi ka makatwiran." Pulang mga mata ang ganti ni Cyrene. She tried to reason with him, "This is a school, not the place for you to act like a gangster." Hoy, ako ang kuya dito. Walang naglalakas loob na guluhin si Marius Capel sa Lakefield Elementary School. Sa sandaling sinabi niya iyon, ginawa ni Marius ang ginagawa ng mga matatanda sa mga drama. Umayos siya at sumipol. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na tumayo ang ilang lalaking estudyante sa klase na ito at pinalibutan sila. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nang makita niya ang napakaraming lalaking kaklase na nakapalibot sa kanya, bakas ang takot sa puso ni Cyrene. Nakangiting tumingin sa kanya si Marius at sinabing, "Ikaw na walang kwentang ligaw na damo, paano ka sumuway sa utos ko? Ikaw ay aking utusan. Ikaw ay mabubugbog kapag hindi mo sinunod ang aking utos." Pagkasabi nun, winagayway ni Marius ang kamay niya at nagutos, "Bugbugin mo siya para sa akin." Ang mga batang iyon ay 7 o 8 taong gulang pa lamang, ngunit sila ay masunurin sa utos ni Marius. Sa sumunod na segundo, may lumapit na tumapak sa sapatos ni Cyrene. Hinawakan ng iba ang buhok niya. Mayroon pang ang isang maliit na batang lalaki na walang taktikang sumipa sa tiyan ni Cyrene. Nang makita ng ibang mga estudyante sa kanilang paligid ang sitwasyon, lahat sila ay nataranta at napaatras sa gilid. Walang nang-ahas na lumapit upang tumulong, ni walang nang-ahas na iulat ang mga bagay sa guro. Sigaw ni Cyrene dahil sa pagkabugbog ng mga boys. Ano? Naagrabyado ka ba? Tumawa ng malakas si Marius. Isang munting bata lang na nawala ng ama ang iiyak. Patay na ba ang tatay mo? With that, sinampal ni Marius ang mukha ni Cyrene. Ikaw ang may patay na ama, umiiyak na sabi ni Cyrene habang pinapagalitan si Marius. How dare you curse me for having a dead father? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sinusubukan mo bang magrebelde? Galit na galit si Marius, at muli, sinampal niya ang mukha ni Cyrene. Utos niya, I pin her down. Ang batang ito ay umabot pa sa pagmumura sa aking ama. Babuka ko ang bibig niya ngayon. Nagmamadaling sinunggaban ng mga batang iyon si Cyrene. Hinihila ng dalawa ang buhok niya para pigilan siya sa paggalaw. Ipinasok ni Marius ang kanyang mga kamay sa bibig ni Cyrene at sinimulang hilahin iyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding sakit ang dalaga. Nagpatuloy siya sa pagpupumiglas na walang kabuluhan. Isang alon ng hajijek ang umalangaw-ngaw mula sa mga kaklase na nakatingin sa gilid.
Ginamit ni Marius ang lahat ng kanyang lakas para pahirapan si Cyrene. Seryoso siya sa sinabi nito tungkol sa pagpunit sa bibig niya. Maya-maya, naramdaman ni Cyrene na napunit ang sulok ng kanyang bibig. Nakaramdam siya ng pag-aapoy, at may sariwang dugo na umaagos sa kanyang bibig. Hinaluan nito ang laway niya bago ito napalunok. Isang lasa ng dugo ang dumating sa dalaga. Pagkatapos, naramdaman niyang parang kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Nang sumunod na sandali, nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niyang naging pula ang lahat. Isang pagkabalisa ang bumalot sa ibabaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling ito, nang muli siyang tumingin kay Marius sa kanyang harapan, isang mamamatay tao na hangarin ang bumalot sa kanyang loob. Ang nakapatay na intensyon ay kasing totoo ng maaari nitong makuha. Anong kasuklam-suklam para sa isang batang babae na 7 taong gulang pa lamang na magkaroon ng layuning pumatay sa iba?